Gustong alamin ng ilang senador ang mga posibleng nagtutulak sa mga security guard na gumawa ng krimen. Kabilang sa tinalakay, yung tamang haba ng trabaho at pasahod, pati panukalang taunang neuropsychological exam. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa isang viral video sa Cebu noong September 2023, biglang itinulak ng gwardya ang isang metal barrier para pigilang makaalis ang isang motorsiklo kaya ito natumba. Sa viral na insidente naman noong Hulyo, binato umano ng isang gwardya mula sa footbridge ang isang tuta. Bagamat pareho ng sinampahan ng kasong administratibo ang mga sangkot, gustong malaman ng mga senador kung ano ang posibleng nagtulak sa ilang gwardya na mag-amok. Paano natin masisiguro na hindi lamang physically, kung hindi mentally qualified din ang sino man na nagnanais na pasukin ng hanaboy na pagiging isang security guard? Marami sa mga security guard na hindi trained. Marami sa mga security guard ay overworked, underpaid. And because of that, sila po ay stressed. Lumabas sa pagdinig na naglipa na pa rin ang mga security agency na wala o expired ang mga license to operate mula sa PNP SOSIA o Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Most likely, sir, because our Enforcement Management Division is always conducting this post-to-post inspection. Some agencies are still operating without valid LTO, sir, or expired LTO. O kaya nga, bakit nyo pinababayaan yan? We are, for the enforcement side, sir, we are still having these RCSUs to conduct their area post-to-post inspection. Mahigit 1,000 ahensya na raw ang inisyuhan ng cease to operate. Sinita rin ng mga senador ang mga ulat na may pinapagawang iba sa mga gwardya tulad ng pagpaparking attendant, paglilinis at pagsagot sa telepono. We will examine the employment records for at least 3 years, interview the employees, and inspect work premises po to determine the compliance with the labor general standards. Pati ang late umanong pasahod sa ilan. Meron advisory number 15 ang DOLE, which states na dapat bayaran ng tama as per contract rate. And it should be on time. Pinag-usapan din kung dapat gawing tauna ng neuropsychological exam sa mga gwardya na agency ang sasagot, pati ang tamang haba ng trabaho ng isang gwardya. I think 12 hours might be the culprit po. Dito sa yung mental and physical being ng ating mga security guards that might affect po yung kanilang disposition. So ako medyo malakas pa ako, yung 12 hours po parang mahirap po na straight duty po yan Security guards now are looking at deployment for 12 hours, sir. Kasi kung 8 hours lang po yun, sir, times 26, 15,000 lang po yung take home dun, sir. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.